si De La Rosa, si Bato De La Rosa ho, mga kababayan, susunod nating topic ito parang gustong pangunahan ng ating Pangulo. Gusto yata siya na pumalit sa presidente, mga bossing. Ano po? Nagmamadali ang mama. Pangulo, kailangan mo nang magbigay ng stand, no? Ukol dito sa ICC. Kung ano ba ang stand mo sa ICC, mga kababayan? Narinig naman po natin ng Pangulo. Makikipag-ugnayan siya sa Department of Justice kung ano yung mga legal na hakbangin po ng ating bansa patungkol ho dyan sa ICC. Naririnig din po natin si DOJ Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Ano sabi? Hindi namin pipigilan ang pagpasok ng International Criminal Court. Hindi namin pipigilan ang pagpasok ng, hindi, mas medyo mabigat po yung sa Interpol Parang sa Interpol, wala kaming karapatan na hadlangan ang trabaho ng Interpol. Di ba? Ang trabaho po ng Interpol supilin, yung mga international crime, mga kababayan. Ngayon po, siguro, ganyan po pag kinakabahan Ganyan po talagang kapag ka-stress ka no? Sabihin mo na, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na kung ano ang stand mo dito sa ICC. Ayan. Naiinip na po, mga kababayan. Yung tipo bang, huwag mo na akong pag-isipin. Sabihin mo na ngayon kung ano ang stand mo sa International Criminal Court. At nang sa ganon, siguro gusto nang malaman para alam na kung ano susunod nilang hakbangin. Ano ba, Senator? Lalabas, tatakas ka na? Kaya atat na atat ka nang marinig ang Pangulo? Ha? Hindi naman, kami nagtatanong lang bakit hindi mo, at least ganyan, yan pa lang, Yan pa lang ang sinasabi. Papapasukin, hindi hahadlangan, dadating din sa punto. Dadating din sa punto na malalaman mo ang kasagutan diyan. Wag mong ikaw yung mag-direct sa Pangulo. Di ho ba? Pero ako ho, mga kababayan, napakasimple ho. Napakasimple ho. DOJ, nakikipag-usap, nakikipag-dialekto sa Pangulo natin, mga kababayan. Ang sabi naman ho, mga bossing, ang sabi naman ho, mga kababayan, ni, ni Pangulo natin, titingnan natin yung mga legal na hakbangin. Ganon din po ang DOJ, makikipag-usap kami. Ipapaalam namin sa Pangulo kung ano yung mga legal natin gagawin. Mga kababayan, Tapos, biglang sinabi, hindi namin nahadlangan, hindi namin pipigilan ang ICC, hindi namin pipigilan ang Interpol. Dapat alam mo na yun. Sabi ko sa inyo, pinapagaan lang yung mga words na ginagamit. Imbis na gamitin, welcome ICC. Muling pagbabalik, pagbati, muling pagbabalik ng ICC. Ginamitan lang kayo ng word na hindi hahadlangan. Di ba, mga kababayan? I-shoutout muna natin si Direk Freddy Valera Official. Ayan po, yan po yung mismong pangalan ng kanyang YouTube channel, mga bossing. I-type nyo lang po yan, tapos pindutin nyo yung subscribe button. Ay nako, sabi ko nga tayo may ilan tayo? Magti 300,000 subscriber na tayo, mga bossing. Pero eto po sila Direk Freddy Valera, sila Mike Cervera, mga bossing, sila Mima Alicia, si Takero Miyamoto, yan po yung dapat na, kumbaga, para sa akin, nasa kalahating milyon dapat ang mga subscriber niyo mga yan. Magagaling hong mga magpaliwanag yan. Magagaling hong mga mag-explain yan, mga kababayan. I-subscribe nyo po yung kanilang channel at i-like nyo na din po yung kanilang mga video. Nasa na tayo? Kay Bato de la Rosa. Di ho ba, mga bossing?
kinakabahan yan. Natatakot yan. Ano? Ganun ho eh, no? Tayo po kapag tayo sa mga simpleng tao ho, mga kababayan, ha? Ganito yan eh. Gusto ko malaman na kung ano yung solusyon eh, no? Gusto ko malaman na kung ano yung magiging desisyon niya para ganito. Makagawa na ako ng susunod kong mga hakbang. Yung tipo ho bang hindi ka mapakali? Yung tipo ho ba na aligaga ka kasi hindi mo alam kung ano mangyayari? Pero kung babasa at marunong silang bumasa ng logic, simple lang. Welcome ICC na ang Pangulo natin. Hindi man direktang binanggit ng ating Pangulo, mga kababayan, yun na din po yun. Sabi nga nila, di ba, nag-uusap sila. DOJ at ang Pangulo. Ano pa ang expect mo dun? Kaya, hindi na kailangan yung kung ano. Ano ang stand mo, Pangulo, sa ICC? Yun na yun, bato. Ngayon, malalaman natin, mga bossing, kung ano ang susunod na hakbangin ni Senator Bato de la Rosa. Yung mga DDS influencer, pag nagdidebunk Sir Mark, hanggang report at restricted na lang ganti nila, di sila makasagot. Ano ho isasagot nila, mga bossing? Ang mga ipinagtatanggol ho, mga pugante, mga nagtatago ho sa batas. Di ho ba? Para ho sa kanila, mga kababayan, baliktad. Ang gobyerno ang kalaban ng mamamayan. Tama ho bang pag-iisip yun, mga kababayan? Tama ho ba yun? Samantalang ito kay Bato de la Rosa. Gusto lang naman silang interviewin. Malaman kung ano ang kanilang kung ano ang kanilang sagot. Pabor pa nga sa kanila yun. At least, pinag-i-explain sila. Explain nyo kung ano nangyari. Explain nyo kung ano yung mga nalalaman ninyo. Di ho ba pabor yun? Ang mahirap, yung bintang ng bintang sa inyo, hindi kinuha ang inyong panig. Tapos magngangangal-ngal kayo. Sasabihin nyo, walang due process. Di ho ba, mga bossing? Walang due process. Eto, pinagpapaliwanag kayo. Paliwanag ninyo. No? Pero wag kang magmadali, Bato de la Rosa. Dadating ka din sa exciting part. Ganyan talaga. Kasama yan sa proseso. No? Kasama yan sa proseso na nag-aantay ka, hindi mo alam kung ano ang magiging desisyon. Hindi mo alam kung ano yung magiging desisyon, tapos isip ka ng isip, ano kaya, ano mangyayari, ano mga sa susunod? Siguro, akap-akap ka konti doon sa mga mahal mo sa buhay dyan, mawawala lang ako saglit, kung sakali, no? Mga 20 years. Mga 20 years lang ako mawawala. Pero, may solusyon dyan, Tobats. Kung sakali, baka ma-operan kayo o mag-witness kayo. Total, hindi naman kayo yung main character o mismong tao dito na talagang nagpatupad, nag-utos o kailangan na managot. Ma-operan kayo bilang witness. Example lang po, kung yung 20 o yung 20 years na ipapataw sana sa inyo, malay nyo, maging 5. Di ho ba? Maging 5. 5 taon na lang. Kaya lang ho, kapag gano'n ang nangyari, mayroon hong mananagot. Meron hong madidiin, mga kababayan. Meron hong papasok sa oblo. Madami ho kasing nagsasabi. At ito ho, mga kababayan, naging kumbaga parang naging bukang bibig o pinapaikot na nila. Pati ho yung paglalakad ng ating presidente, dating presidente, doon sa maisog nila, yung patagi-tagilid yung pag ganon-ganon, hindi na makalakad do. Ako sabi ko, kawawa naman ang ating dating Pangulo, hirap na siyang makalakad.
Kaso wa-effect ho talaga sa mamamayang Pilipino, sabi nila. Pati si Enrile ho, ako nga 100 mahigit na ang edad ko. Ganito pa ako maglakad. Tapos siya, ilan lang naman. Di ho ba? Ilan lang naman. O hindi ho kumakagat o hindi ho umeepekto sa sambayan ng Pilipino para mapapaniwala ho. Wala ho tayong magagawa, mga bossing. Kahit na po may katandaan na ang dating Pangulo, kung mapatunayan naman po, mga bossing, na talagang lumabag sa karapatang pantao, wala ho tayong magagawa dyan. Kailangan pong managot, mga kababayan.